of the nation. Sa gitna ng ulan, sumiklab ang sunog sa isang mall sa Davao City pasado alas 3 ngayong hapon. Ayon sa isang empleyado, nakita niyang may kumislap sa kisame ng linen department. Umabot ng 4 na oras ang pag-apula sa sunog na ayon sa mga bumbero ay pahirapan ng pagsagupa dahil sa kapal ng usok. Walang naitalang nasawi o nasugatan sa sunog na inaalam pa ang pinagmulan. Halos mga bata ang maraming dagdag sa mga biktima ng mga paputok sa bansa. 2 bata nga ang pinutulan ng mga daliri, habang may isa na nanonood lang sa putukan na natamaan sa mukha at natanggalan ng kaliwang mata. May report si Marizo Mali. Halos mawala ng kanang kamay ang isang bata sa Lingayen, Pangasinan. Sumabog kasi ang pinulot niyang paputok. Pinutol ang 4 na daliri niya. Nagulat po ako, ma'am. Yung parang talagang parang halos umakyat ng dugo ko na halos matumba po ako. Kasi sa binalita po nila nangyari. Sa Region 1 Medical Center, 45 ang naitalang firecracker-related injuries. 16 ay sila mismo ang nagpaputok. 29 naman ang napadaan lang o kaya'y namulot ng paputok. Yung mga pasyente na pumupunta dito sa hospital, usually January 1, 2, and 3. So hopefully sana wala na talagang dumating. Sa buong Ilocos Region, 170 ang firecracker-related injuries. Karamihan sa mga biktima, edad 10 hanggang 14. Mga bata rin ang nabiktima naman ng boga sa Negros Oriental. Sa Tanhay City, napaso ang 2 kamay ng isang lalaking edad 6. Imbis na pumutok, nagliyab ang hiniram niyang boga ng kanyang subukan. Nakadungog ako magnay ni Siyok. Muna to, pagkakuan, misunod siya, ganilak. Agad siyang dinala sa urgent care clinic. Namuso pa ka? Kili. Bukod sa kanya, may isa pang bata at isang binatilyo na biktima ng boga sa lungsod, habang may babaeng nasugatan ng paa ng tamaan naman ng kwitis. 69 ang firecracker-related cases sa Negros Island region. Sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center, pinutol din ang 4 na daliri ng lalaking 8 taong gulang na napuruhan ng napulot na paputok. May pumunta sa amin mga bata, pati yung anak ko. Nagsisigaw na rin yung anak ko raw po, naputukan. Naputukan ng yung anak mo, yung mga daliri nagtalsikan. Yun na po, nakita ko po yung kamay ng anak ko. Hindi ko po alam yung gagawin ko. May paso at sugat din siya sa dibdib at tiyan. Worst case scenario, kapag ito ay nag-infection, ay pwedeng itong mag-cause ng sepsis na yung kumbaga yung infection ay kakalat sa buong katawan. Hindi na po mamumulot ng paputok. Sana wag sila mamulot ng paputok. Kasi masasabugan. Isang lalaki naman nanunood lang daw nang masabugan ng paputok, tinanggalan ng kaliwang mata. Biglang blanco na lang po yung yung mata ko. Tumama po sa mata ko noon. Sobrang lakas po. Pag ganda ko po sa nagdugo na po. Mapdi. Kapapanganak pa lang daw ng asawa niya at siya naman ang naospital. Sumuko po sila na na para pagbayaran nila to. Para tulungan lang din po ako pangpagamot lang po. Makonsensya naman po sila. Umabot na sa 85 ang mga naputukang dinala sa JRRMMC. Karamihan, mga passive victims o nadamay lang. We have 62 passive, tapos yung active po natin 23, and mostly po males po. And then ang more than 18 years old po, mataas po, nasa 53 po siya. No? Tapos ang mga less than 18 po natin nasa 33 po. 30% raw ang ibinaba ng mga kaso ng mga naputukan ngayong taon na nasa 85 as of 2 p.m. ngayong January 2 kumpara sa parehong panahon noong 2025. Pero pagdating sa severity o pagkagrabe ng mga pinsala, hindi naman daw masyadong nagbago ang mga naitalang kaso. Magkakaroon po ng impact sa quality of life nila, even po sa livelihood po nila. So sana po sa susunod pa po na bagong taon po, matuto na po tayo, wag po gumamit talaga ng paputok. Posible pang madagdagan ang bilang ng mga naputukan ayon mismo sa Department of Health. Sa lahat po ng mga naputukan na maaaring hindi nakikita na may sugat o wala man, pagpakonsulta pa rin sa mga ER dahil ayaw natin magkaroon ng tetano. Libre ho naman ang bakuna sa mga government hospital.
Inilagak naman sa kolumbaryo ng Manila North Cemetery ang mga abo ni Cesar Russell Sarmiento, ang 12 taong gulang na nasawi sa sumabog na paputok noong December 28 sa Tondo. Idinaan muna ang kanyang urn sa kanilang bahay sa huling pagkakataon. Umakyat naman sa 78 ang stroke cases nitong holidays, 4 ang nasawi. Umabot naman sa 124 ang mga nadisgrasya sa daan dahil umano sa kalasingan. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Habang pa-U-turn ng SUV na ito, isang motorsiklong bukas ang headlights ang makikitang paparating. Hanggang nasa pool ng motorsiklo ang SUV. Sa pagtalsik ng motorsiklo, tumilapon sa kalsada ang rider. Habang ang SUV, unti-unting nabangga sa Center Island. Ang nahulikam na insidente nangyari pasado alas 6 ng umaga sa Visayas Avenue sa Barangay Vasra, Quezon City. Naka-hazard light na po, ngunit hindi po siya napansin ng kutsing nakaparada sa harap ng Jordan sa kanto. Nung paparating na po siya, bigla pong nag-U-turn ang kutsing nakaparada, kaya po natumbok yung biktima, yung rider po. Agad isinugod ng QCD RRMO sa ospital ang rider, pero dead on arrival na siya. Batay sa police report, lalaking edad 34 ang rider. Wala na po siyang malay at hindi na po siya nagre-response. Tinaas po namin ang kamay niya, ngunit babagsak na po siya. Agad po nilang vital status niya, then nag-ano na po sila, nag-pump na po. Wala pa rin pong response. Wala pa rin pong response. Hindi naman daw nagbigay ng pahayag sa mga otoridad ang driver ng SUV na batay sa police report ay lalaking senior citizen, edad 64. Inihahanda raw ng pulisya ang pagsasampa ng kaukulang reklamo. Hapon ng December 29, sa gitna ng maayos na trapiko sa barangay Lower Hasaan, sa Hasaan, Misamis Oriental, lumiko ang isang multicab na may kargang mga galon ng tubig. Maya-maya, nabangga ito ng isang humaharurot na motorsiklo. Tumilapon ang dalawang sakay ng motor, ang 21 anyos na lalaking rider at angkas na lalaking 12 anyos, na ayon sa pulisya ay kukuha lang daw ng bigas para sa kanilang simbahan. Nagtamo sila ng minor injuries. Wala pang pahayag ang mga sangkot na ayon sa pulisya ay nagkaaregluhan na. Jamie Santos nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matagal nang ipinapayo ng mga eksperto sa mga magulang na huwag pabayaang magbabad sa gadgets at social media ang mga anak, lalo yung mga paslit pa lang. At sa pagsulpot ng AI o Artificial Intelligence chatbot, kasama na rin yan sa mga maaring makaapekto sa kanilang paglaki at pakikisalamuha. May report si Von Aquino. Ako nga pala si Kumusta, Daddy? Ano ang maipagkita? Daddy. Out of curiosity raw nang madiscover at makausap ng 5-year-old na batang ito ang AI chatbot sa phone ng kanyang mami. Hindi man siya umarap sa camera, tiniyak ni mami na supervised niya ang pagsa-cellphone ng anak 10 to 15 minutes per day. Sinasamahan daw niya ang anak sa physical activities, lalo't batid daw niya ang payo mismo ng mga eksperto na hindi magandang maagang ma-expose sa mga bata sa gadgets, social media at ngayon pati AI. Bilang nasa formative years ang mga bata, may risk sa pagpapagamit ng AI chatbot, gaya ng pakikihalubilo sa ibang tao. Mahirap na raw kung magkaroon ng emotional attachment ang bata sa AI. Natututo pa lang sila ng pag-develop ng social skills. Opo. Kaya pagdating sa AI, baka hindi sila makapag-develop ng social skills na kailangan sa totoong buhay. Walang konsensya ang AI. Hindi nito alam kung ano ang tama o mali para sa isang bata. Na alam mo, kahit mukhang mabait yung sagot ng AI, hindi ibig sabihin ay tama o
angkop ito para dun sa mga bata. Posible ring ma-expose sa mga bata sa mga content na hindi angkop sa kanila. May possibility din na masanay yung bata na sa AI lang nagkukwento ng problema, no, imbes na sa magulang. Delikado din yung privacy dahil hindi alam ng bata kung anong impormasyon yung pwede nilang ibigay sa mga AI na to. Kung di may iwasang mag-cellphone o social media ang mga bata, payo ng mga eksperto, i-activate ang mga parental control function para masala o malimitahan ang kanilang access. At sa paggabay sa mga bata, dapat daw ipaliwanag ng mga magulang na ang AI tool lang para makatulong at hindi dapat kumontrol sa ating buhay. Kung napakabata pa, walang rason para gumamit ng AI. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. May tira pa ba kayong handa noong medianoche? Keep in mind ang mga tip talk na ito sa pag-preserve o pag-repurpose ng pagkain. Refrigerator is the key para mapatagal ang pagkain. Ayon sa US Department of Agriculture, 3 hanggang 4 na araw tatagal ang pagkain sa ref at maaaring i-reheat. Pero paalala ng USDA, kapag may tira pa rin sa mga nainit ng pagkain, dapat naman daw itong ibalik sa ref pagkatapos ng 2 oras upang hindi masira. Ang isa pang creative na option, pwede yang i-upgrade at muling lutuin sa ibang putahe ayon sa ilang chef, tulad ng hamon. Kung may natira pa, pwedeng pansahog sa pasta o gawing sinangag o fried rice kung may natira kayong bahaw. Ang mga luto ng manok at baboy pwedeng isahog sa sabaw o soup. Mas magiging malasa raw ang broth dahil dyan. Paano naman ang fruit salad? Pwede raw yan na i-repurpose at gawing ice candy. Paalala lang nila, dapat malinis at maayos itong maihanda para iwas food poisoning. Unang araw ngayon ng kalakalan sa taong 2026 at sa pagtatapos ng trading sa pananalapi, nagsara ang palitan sa 58 pesos and 84 centavos kada US dollar. Mas mababa kaysa 58 pesos and 79 centavos noong December 29, ang huling trading day ng 2025. Mas mababa rin yan kumpara sa unang araw ng trading ng 2025 kung kailan nasa 57 level pa ang palitan. Noong May 23, naitala ang pinakamatatag na halaga sa 2025 nang sumampa ang palitan sa 55 pesos and 25 centavos. Hanggang sumadsad sa historic low ang piso nitong December 9 sa halagang 59 pesos and 22 centavos kada dolyar. Mas masigla naman sa Philippine Stock Exchange, buwan naman nung nagsara ang PSE Index sa 6,135.6. Ang PSE Index at foreign exchange ay kabilang sa mga indicator ng aktibidad ng ating ekonomiya. They was here safe and enjoyed herself. It's a special day for Alden Richards. Sa IG post ng kanyang daddy, magkakasama abroad ang kanilang buong pamilya para ipagdiwang ang 34th birthday ni Asia's multimedia star. Kasama raw sa kanilang hiling ang patuloy pang i-bless ang birthday boy. Ruru Madrid, all set na for whatever is coming in 2026. Hindi man daw best year ang 2025 para sa Kapuso Action Prince, isa naman daw ito sa pinaka-meaningful. Grateful din ang girlfriend niyang si Bianca Umali sa mga natutunan at karanasan sa 2025. Isa naman sa 2025 highlights ni Mikey Quintos ang kanyang college graduation. Solo travels and personal milestones ang kay Miguel Tan Felix. Ang girlfriend naman niyang si Isabel Ortega, ready na rin sa New Year. Inalala ni Mika Salamanca ang malaking pagbabago sa buhay niya mula nang manalo bilang Kapuso Big Winner ng PBB Celebrity Collab Edition. To be honest, ani Mika, I boomerang it back to God. Sisimula naman daw ni Shuvie Etrata ang 2026 with a very, very grateful heart. Not every day was easy, but every day taught me something naman ang mantra ni Mavi Legaspi. Isang tula ang pinost ni Kylie Padilla describing her journey in finding her inner peace. Si Joe Berry, hopeful naman sa 2026.
Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi lang sa Rizal may Higantes Festival. Sa isang bayan sa Pampanga, bida ang mga dambuhalang puppet ng mga kabalin. Ang kanilang ipinagmamalaking pagdiriwang tunghayan sa Pista Pinas. Kumakaway, umiindayog, maliliksi, sintayog ng mga higanteng puppet na yan ang kultura ng mga taga Santa Ana, Pampanga. Yan ang Mahiganga Festival. The strong personality of the Mahigangas itself is a representation of the giant dreams of the people of Santa Ana. Tila binubuhay nga raw ng mga mahigangga na ito ang hangad nilang kasaganahan. Kung bakit gumagalaw yung kamay, no? They lead the procession, the street of Santa Ana, to sway away bad luck, misfortune, mga sakit, mga malas, mga sakuna that might come this coming year. Hango ang mahigangga sa anyo ng patron nilang si San Juan Bautista. Bukod sa pananampalataya na ipapakita sa kapistahan ang kanilang pagkamalikhain. Nasa 8 hanggang 10 talampakan ng bawat mahigangga at binubuo gamit ang mga recycled materials tulad ng sako, kawayan, bote at iba pa. At talagang inaabangan ng kakaibang kwento ng bawat mahigangga. May mga namamasko, may mga nagliligawan, may mga hango sa sikat na series. At may isang bihis anghel. Nagsimula umano ang Mahigangga Festival noong dekada 60 hanggang dekada 70 at bawat taon ang kanilang selebrasyon parang ang kanilang mga higanteng puppet. Palaki ng palaki. Ngayon, umaabot na sa mahigit 70 ang bilang ng mga kalahok na mahigangga at ipinagmamalaki nilang halos kabataan ang sumasali. Kaya sing laki ng mga mahigangga ang kanilang pag-asang mas mapatagal at may papalaganap pa ito. Sisikapin din nating magkaroon ng mga cultural exchange program para sa ating mga kabataan gumagawa ng mahigangga upang mas lalo pa itong makilala at maipamalas ang galing at kultura ng mga Pimpeño. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.